Magandang araw mga kapatid. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isa sa napakamahalagang tao sa kasaysayan ng mundo na nagiging pinakamalapit na kaibigan ng Diyos. Ang tanong, sino siya at ano ang kanyang ginawa at bakit siya nagiging matalik na kaibigan ng Diyos ayon sa kasulatan? Ang pagiging kaibigan sa Diyos ay isang maganda at malalim na konsepto, ngunit hindi ito madali tulad ng pakikipagkaibigan sa isang tao dito sa mundo. Ang Diyos ay hindi isang tao, siya ay isang espiritu, isang walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan na lampas sa ating pangunawa. Ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan ay naiiba sa pakikipag-ugnayan natin sa mga tao. Ang pagiging kaibigan sa Diyos ay isang proseso, ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng pagsisikap, pananampalataya, at pagtitiwala. Hindi ito isang bagay na mangyayari sa magdamag. Kailangan ng pagsisikap, ang pagbabasa ng Biblia, panalangin, pagsamba, at paglilingkod. Ang pagiging kaibigan sa Diyos ay isang biyaya at isang pribilehiyo. Ito ay isang relasyon na nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan, at layunin sa ating buhay. Tandaan na ang Diyos ay nagnanais na magkaroon ng relasyon sa atin. Ang pagsisikap na mapalapit sa Kanya ay isang magandang paglalakbay na nagkakahalaga. Ngunit hindi lahat ng tao ay naging malapit na kaibigan ng Diyos, ito ay nangangailangan ng isang matinding pagpakumbaba sa sarili lalo na sa harapan ng Diyos. Ang tao na tinutukoy ng video na ito ay si Moses, siya ang tao na pinakamalapit na kaibigan ng Panginoon. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 34 na bersikulo 10, ito ang mababasa natin. At wala pang bumainggong propeta sa Israel na gaya ni Moises, na kilala ng Panginoon sa mukhaan. Dahil si Moses ay ang pinakamapagkumbaba na tao sa buong mundo. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Numeros Kapitulo 12 bersikulo 3. Ito ang mababasa natin. Mapagpakumbaba si Moises higit sa lahat ng mga tao sa mundo. At dahil sa pagka naging malapit ni Moses sa Diyos, isang araw hinihiling niya na kung pwede magpakita ang Diyos sa kanya. At ito ay nagkatotoo, ito ay mababasa natin sa aklat ng Exodo Kapitulo 33 bersikulo 22 hanggang 23, ito ang mababasa natin. Sabi ng Diyos, pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha. Si Moses lang ang taong nakakita ng Diyos sa lumang tipan dahil sa pagiging malapit niya sa Panginoon. Kaya sikapin natin na magiging mapagkumbaba sa sarili, dahil ito lang ang kapangyarihan natin laban sa mga panganib. At tandaan po natin na ang taong mapagkumbaba ay malayo sa kapahamakan. At malaki ang pagkakataon na maging mapayapa ang kanyang buhay at siya ay magkakaroon ng maraming kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa susunod nating video.